Marami mga NBA players ngayon ang nasa early 30s pa lang pero hindi na makakuha ng kontrata sa NBA. Kung makakuha man, hindi pang matagalan. Tulad ni John Wall, 33 years old pa lang, huling nakapaglaro sa NBA para sa Clippers last 2023. Ito yung isa sa pinakakaibang transaction na nangyari sa kanya or sa buong liga. Binay-out siya ng Rockets noong 2022, papasok ng 2023 season. Nag-sign siya sa Clippers, nakapaglaro ng ilang games. Pero ang ginawa nun ng Clippers, nung deadline, tinrade siya pabalik ng Houston. Matapos ang isang araw, binitawan din siya ng Rockets. Ang kakaiba pa doon, naipasok pa sa loophole ng si Zydrunas Ilgauskas rule na hindi pwedeng bumalik ang isang player sa dati niyang team within a year. 8 months pa lang ang nakakalipas nung binitawan siya ng Houston sa unang pagkakataon. Sa technicality, dapat hindi siya naibalik sa Rockets via trade. Katulad ng kay Campaign din last season, hindi siya makabalik sa Suns dahil wala pang isang taong natitrade siya papunta sa Bucks, na ang ginawa naman ng Milwaukee, tinrade sa San Antonio at na-waive. Kung titingnan pa sa salary at sa position, siya yung isa sa dapat nakuha ng Suns habang nasa regular season kasi wala ngang point guard ng Suns. Ang nakuha pa nila nun, itong si Isaiah Thomas. Wala pang team ngayon si John Wall at wala pang report kung maglalaro pa sa NBA ulit. Si Victor Oladipo huling nakapaglaro sa Miami noong 2023. Tapos na-trade siya sa OKC na ginamit naman ng Thunder sa trade sa Houston Rockets na bago ang deadline ngayong 2024, tinrade din siya papuntang Memphis kasama ang 3 second round pick kapalit ni Steven Adams. Makalipas ang ilang araw, binitawan din siya ng Memphis sa dahilan na nasa recovery pa siya ng kanyang knee injury. 32 years old pa lang si Oladipo at sa ngayon so far wala pa rin team ang may report na may interested sa kanya. Ang pagkakapareho kay Oladipo at kay John Wall, galing sila sa isang team, galing din sila sa injury. Pero yung isang player na gustong pag-retire rin pero hindi pa rin nagre-retire at injury prone na rin na galing sa major injury, gaya nga nung dalawa na banggit ko kanina, ay si Derrick Rose. Kaso mas kakaiba si Derrick Rose. Noong last March, ngayong 2024 din, may nabiktima ng fake wodge. Dahil sinabi doon sa mismong live game na retiring na si Derrick Rose sa NBA. Pero hindi yun totoo. Mismong galing din kay D-Rose na magi-stay pa rin siya sa liga. So si D-Rose meron nangyaring injury sa kanya, hindi na nakabalik sa dating form. Nung nasa Knicks pa siya, halos hindi na siya pinalalaro noon ni Coach Tom Thibodeau. Publicly sinabi pa noon na si D-Rose hindi na isasama sa rotation. Sa Knicks meron siyang 5 points at 12 minutes per game. Sinabi rin ni D-Rose noon na after ng Knicks, magre-retire na siya. Yung iba mga players hirap makakuha ng kontrata sa NBA, hindi katulad ni D-Rose. Gaya nga ni na DeMarcus na nag-retire na, John Wall, Oladipo, sama na natin si IT na ilang beses nagkaroon ng 10-day contract bago napapirmahan sa Suns, kahit si Lance Stevenson. Matapos ma-expire ng kontrata ni D-Rose sa Knicks at pagka-start naman ng free agency market, mga 2 days after, nakapirma agad siya sa Memphis sa loob ng 2 taon, $6.5 million. Meron pa ngayong isang taong natitira itong si Derrick Rose sa Memphis. Ang reason na sinabi doon kaya pinapirma si Derrick Rose sa Memphis ay dahil kay Ja Morant, dahil nga suspended siya noon. Nandito na rin sa Memphis si Marcus Smart. Ang sinabi ni D-Rose noon, focus niyang maging mentor na sa mga batang players. Yung pagka-veterano ni D-Rose ang naging dahilan kung bakit kinuha ng Memphis. Saka si D-Rose may history na na-improve niya yung kanyang shooting kaya naging relevant pa rin sa NBA. Sinabi rin naman niyang hindi siya pumunta ng Memphis para maging babysitter ni Ja Morant. Isa sa mga comparison ni Morant si D-Rose. Sinabi pa sa report na si Ja Morant din ang reason kung bakit pinapirma ng Memphis si Derrick Rose. Dahil yung anak ni Derrick Rose na si PJ Rose, ang coach niya sa AAU ay si Ja Morant. Bukod siguro kay IT, mas respected na player din si D-Rose kumpara dun sa ibang mga players na nabanggit ko kanina na hindi pa makakuha ng kontrata. Ito pa yung possible last year ni D-Rose sa NBA dahil going 36 years old na siya. Ilang beses na niyang sinabi yung retirement pero nakadepende pa rin yun sa magiging run next season ni D-Rose kasama si Ja Morant.